Opo, Mayor, sa ganyan pong klaseng sigalot, na lalagay sa alanganin po ang inyong lugar, bakit hindi po kayo mag-usap ni Congressman Richard Gomez? Hindi po kami binigyan ng pagkakataon na makausap siya. Actually, dati pa lang nagkaroon na tayo ng ng parang gusto natin after election makipag-usap sa kanya kung anong mga plano sa atin, pero una na tayong napagsabihan na medyo may konting ng politika, kaya yun, we just work out of our resources. Kahit nga dito sa amin, actually pag pumupunta si Congressman Richard Gomez ay hindi yan pumupunta sa namin sa munisipyo, at pag mayroong ginagawang kahit pag ground, kasi mahilig siya sa groundbreaking mahilig siya kahit mga roads may mga groundbreaking sila, pero hindi invited, hindi man lang kami pinagsabihan para at least man lang kung anong maitulong namin ay magawa namin. Pero ang mga inimbita niya yung mga kalaban namin sa politika dito, at saka yun nga, during election campaign marami silang isinigawa ng mga groundbreakings, kahit yung mga matagal nang inumpisahan, nagkaroon pa rin sila ng groundbreaking. Kaya yun ang problema namin. Walang koordinasyon talaga. Ano po yung issue ninyo sa mga nasirang flood control projects sa inyong distrito? Actually po, may nangyari kasing pag-uulan dito sa amin, at saka may mga proyekto tayo dito from DPWH na flood control, at isa sa mga ito ay nasira nung nakaraang baha na dumaan doon sa sa bayan natin ng Matag-og. Base doon sa nakita namin, mas maganda na rin siguro na pagkakataon na namin ito ngayon na magkaroon kami ng parang partisipasyon doon sa mga investigasyon ngayon ng mga medyo may mga problema na mga flood controls. At ito dito sa amin sa Matag-og, more than 3 years ay hindi tayo nagkaroon ng coordination pag may mga proyekto dito sa atin. Ito ngayon, isa sa mga proyekto ng DPWH ay nasira nga, kaya in time na rin para magkaroon tayo ng partisipasyon at magkaroon ng investigasyon itong isang flood control or mitigating flood structure na nandito sa atin sa bayan ng Matag-og. So meron ba kayong parang nakikitang palatandaan na may anomalya ang pagkakagawa ng proyekto dahil mabilis nasira? Actually, itong proyekto na to ay hindi pa to na turn over. Pero sa base sa nakita natin, according to the result of our evaluation and assessment from our engineering office, ay ang mga bakal, maliban sa maliit, napakalayo ng agwat ng isa. Hindi talaga, para sa akin, napaka-substandard. At isa pa to, kailangan makita natin kung nagkaroon ba sila ng seat files, kasi bakit biglang bumagsak yung isang parte, around siguro mga 23 meters or more, mahigit pa ang bumagsak. At nakita naman natin sa mga bato na ginagamit instead of kid-size boulders ay napakaliit. Kaya kahit naman hindi pa, the issue is kahit naman ang project ay hindi pa natapos, pero kailangan natin na matapos ito na maayos. Kaya mas maganda na hindi pa natapos, na ma-check na natin kung pwede bang ituloy o kailangan bang may ayusin. So, Mayor, hindi pa pala napakinabangan? Actually, yung project na yan ay andyan na. Mayroon ng portion na tapos na siya, kasi dalawang proyekto yan. Dalawang phase, tagpo 48 million ang isa. Yung itong natapos na medyo almost done na ay ito yung bumagsak dun sa bandang unahan, another 48 million na naman. At hindi lang ito, mayroon pang isang project din dito na 96 million na inumpisahan, pero hindi rin tinapos o hindi tinuloy ang isang proyekto na to, isang flood control din. Opo, pero Mayor, di po ba dapat nag-check din ang LGU sa development ng mga ganyang klaseng Una muna proyekto? siguro, alam ba ng LGU na may Kanya kanyang nga, itatayo? oo, humingi ba ng permit? Humingi ba ng permiso? Oo. Na-coordinate ba sa LGU yan? Actually, ito ang isa sa mga problema namin dito. Lahat ng mga proyekto ng DPWH ay
makakatanggap na lang kami ng yung mga proyekto nila tapos na, may mga binibigay sa atin na letter from DPWH, pero ano na yung proyekto inumpisahan na, hindi nagkaroon ng coordination, hindi nagkaroon ng consultation, hindi naman lang tayo tinatanong kung itong mga itatayo nilang proyekto ay base doon sa nakalagay na priorities natin para naman makatulong tayo. Actually, walang kinukuha kahit man lang building permit o mga dokumento na nagpapaalam sa atin na mayroong ilalagay ang DPWH sa isang project dito sa ating bayan. Lahat ng mga proyekto ng DPWH actually ay walang coordination at walang consultation dito sa local government unit na Matago. Pero sino ang nagdesisyon na maglagay ng proyektong ganyan dyan sa area ninyo? Kaninong proyekto yan? Kay Congressman? Pundo to ng congressman ng 4th District, pundo ni Congressman Richard Gomez kasi sa distrito to, galing sa kanya at nagkaroon pa nga to ng groundbreaking. Actually, itong proyekto na to, itong nasira, inumpisahan to last February ang construction implementation. Mayroon tayong interview sa isa sa mga engineers kahapon. Sinasabi niya na last February, actually nakita natin last February inumpisahan nila yan. Nagtataka tayo bakit wala man lang coordination sa atin. Then March 27, nagkaroon sila ng groundbreaking sa ginawang ginawang project na flood control. Pagkatapos during groundbreaking, nandoon si Congressman Richard Gomez, nandoon lahat ng team nila sa politika dito sa bayan namin. May mga kasama pang kandidato na iba, naka-uniforme ng campaign shirts nila, na groundbreaking at saka parang ginawang kampanya. Actually, that was a campaign period time. Kaya isa yun sa mga insulto namin kasi sa amin, sa local government unit ng Matago. Kahit man lang hindi inimbitahan yung politiko, sana man lang isa sa mga empleyado namin from engineering office, from municipal planning office ay nandun kasama. So teka muna, Mayor, ang sinasabi mo is hindi yan kailangan dapat sa lugar ninyo. Hindi yan kailangan o kailangan din naman kahit papaano? Actually, the project really is kailangan natin. Ayun pala Kasi isa yan sa mga rini-request natin, gusto natin mailagay ng mga project. Ang flood control, matagal na. Since my first year in office sa Matago Leyte bilang the local chief executive, ay isa na yan sa gusto ko na ayusin ang mga flood control kasi parang catch basin kami. Ang Matago Leyte ay isang lugar kung nasa luling kami. Oo Kaya, nga, so kung kailangan... ayan, sige, ituloy mo na. Ang problema ay... Ang problema nga ay kahit isang beses walang nagpag-usap sa amin, kahit man lang pag-usapan yung mga yung mga nasa comprehensive development plan namin, ay yung mga three-year plan, anong mga nasa priorities namin na dapat sana ayusin. Ni isang beses hindi kami nagkausap ng congressman namin at saka ng DPWH patungkol doon sa mga plano namin sa sa bayan namin. So ang issue mo, Mayor, ay hindi ka kinausap, hindi nag-coordinate. Pero Hindi dahil kinonsulta. nandyan na po yan, yung proyektong yan na ginastusan ng pera ng bayan ay mapapakinabangan ba ninyo o hindi? Actually, mapapakinabangan namin to. The problem is, kung mapakinabangan man natin hanggang kailan, nag-uumpisa pa lang yung construction, sira na. Opo, sira na. Ibig sabihin sira-sira at ang inyong paniniwala substandard. So ibig sabihin, hindi na naman napunta sa proyekto sa palagay ninyo ang 100% halaga niyan dapat. Tama, kasi actually kung ito kasi ang ginagawa nila ngayon, isang side lang ng flood control ng river ang inaayos nila. Kaya kung dapat sana nagkaroon kami ng koordinasyon dito, ay sinasuggest namin bakit hindi na lang magkabilaan kasi mayroong mga kabahayan sa kabila. Nung bagyo na yun, kung hindi bumagsak yun, actually may mga casualties tayo sa kabilang side ng river na to kasi doon tumakbo lahat ng tubig
bago ito bumagsak ang itong isang side ng wall. Opo, Mayor, sa ganyan pong klaseng sigalot, lalagay sa alanganin po ang inyong lugar, bakit hindi po kayo mag-usap ni Congressman Richard Gomez? Hindi po kami binigyan ng pagkakataon na makausap siya. Actually, dati pa lang nagkaroon na tayo ng ng parang gusto natin after election magipag-usap sa kanya kung anong mga plano sa atin, pero una na tayong napagsabihan na medyo may konting ng politika, kaya yun, we just work out of our resources. Kahit nga dito sa amin, actually pag pumupunta si Congressman Richard Gomez ay hindi yan pumupunta sa namin sa munisipyo, at pag mayroong ginagawang kahit anong pag-ground, kasi mahilig siya sa groundbreaking mahilig siya kahit mga roads, may mga groundbreaking sila. Pero hindi invited, hindi man lang kami pinagsabihan para at least man lang kung anong maitulong namin ay magawa namin. Pero ang mga iniimbita niya, yung mga kalaban namin sa politika dito. At saka, yun nga, during election campaign, marami silang isinigawa ng mga groundbreakings, kahit yung mga matagal nang inumpisahan, nagkaroon pa rin sila ng groundbreaking. Kaya, yun ang problema namin. Walang koordinasyon talaga. Opo, sige, one last, Mayor. Na lang, ito, diretsang tanong na, inaakusahan mo ba si Congressman Richard Gomez na sangkot sa manumalyang proyektong yan? Actually, hindi ko siya inaakusahan. Ang gusto ko lang ay maimbestigahan itong mga proyekto sa amin, kasi ang lalaki ng mga pinagsasabi niya mga proyekto, 11.5 billion, 5.7 billion. Nasaan yan? Anong nangyari dyan? Yung para sa bayan namin ay naigawa ba yan ng maayos? Kaya kung maaari sana, ang panawagan ko ay isasama na itong distrito namin sa investigasyon. Kung magkaroon man ng Senate hearing ay pupunta at kami kung mayroon mang inquiry para malaman na kung talaga bang mayroong ginawang katiwalian itong congressman namin. At hindi ko siya inaakusahan, pero ang gusto namin, in behalf of the people of Matagog, gusto ko na maimbestigahan itong mga proyekto sa amin, kasi ang laki ng mga pundo. Tapos, ang sitwasyon ng bayan namin, napakalaki ng problema sa baha. Hindi lang baha, ang daming landslide areas dito sa bayan ko sa Matagog. Kaya, yun ang panawagan ko, na sana magkaroon ito ng investigasyon, mahanap namin yung parte ng bayan ng Matagog doon sa sinasabi niyang ang lalaking pundo, ang lalaking budgets. Sige. May ginagawa ngayong mga landslide mitigation program, projects, pero ewan ko lang kung papasama ito sa standard ng construction ng DPWH. Thank you, Mayor. Maraming salamat po. Thank you, Mayang buntag. Mayor. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po Si sa pagkakataon. Mayor Bernie Takoy po yan ng Matagob, Leyte. Daghang salamat Daghang pa sa salamat. inyo. Oo, daghang Daghang salamat.